Ito ba ay may katotohanan? Itong videong to mga kapatid ay mula kay Kapatid Avenids. Yan, medyo matagal na tayong hindi nakakapag-reaction sa kanya, no? So medyo nasilip ngayon natin ang kanyang YouTube channel mga tol. At syempre wag ninyong kakalimutan mga tol. Lagi naman natin yung sinasabi sa lahat ng mga channel na binibigyan natin ng reaction video. Yan, puntahan po ninyo ang kanilang mga YouTube channel. Nakalagay ang link sa ibaba. Yan, wag ninyong kakalimutan na mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para sa mga bagong video. At syempre mga tol, kung trip mo din naman yung ganitong klaseng reaction video kung saan ay binibigyan natin ng opinion, commentary, reaction, yung mga balita, at kung ano-ano pang topic na napapanood natin sa YouTube, syempre wag ninyong kakalimutan na mag-subscribe kung gusto ninyo yung mga ganitong klaseng video, no? So wag na natin patagalin to mula kay Kapatid Avenids. Yan, tignan natin tong videong to. Marami ang mga kwento-kwento at usap-usapan ng kumakalat na kesyo ang mga Pilipino at ang Pilipinas daw ay ganto, ganyan, etc. Pero ano ba ang totoo tungkol sa ating bansa at sa mga Pilipino? Ano nga ba? Halika kapatid, at ating pag-usapan ang ilan sa mga hindi totoong detalye tungkol sa atin at sa ating bansa na siyang kinalalakihan ng maraming Pilipino. Well, dito mga kapatid, pag sa ganitong usapan, syempre maraming makaka-relate sa inyo kasi taga dito kayo sa Pilipinas, no? Alam ninyo kung pag ang sinasabi tungkol sa Pilipinas ay totoo o hindi o medyo exaggerated lang mga tol, no? Pwede kayong makisama sa usapan ngayon. Comment kayo sa baba ng inyong mga magiging opinion at komento. Tuloy natin to. At siyang patuloy na pinaniniwalaan pa rin ng marami. Oh boy, yan ang namiss ko sa kanya. Ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Number 1. Ang mga Pilipino di umano ay mga yaya, katulong at call center ng mga banyaga. Marahil ay narinig mo na rin to sa maraming tao na di umano ang pangunahing hanapbuhay ng mga Pilipino ay pawang mga call center agents at mga yaya at katulong lang ng mga banyaga. Oo, totoong maraming call center agents sa ating bansa at marami rin ang mga yaya at kasambahay. Pero hindi ibig sabihin nito ay ito na ang pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Well, don't get me wrong mga kapatid. Hindi naman sa masyadong mga tol. Pero unang-una, no, pag pinakinggan mo kasi yung yaya, call center, at yung iba pang mga pangunahing trabaho ng ating mga kababayan, 'di ba? Halimbawa pag pumupunta sila sa abroad, 'di ba? Domestic helper sila o DH kung tawagin mga tol. Syempre ito yung mga trabaho nila doon 'Di ba? Yaya, kasambahay sa madaling salita mga tol, 'di ba? Tagapag-alaga ng mga matatanda doon, 'di ba? Kung pakikinggan ng iba na parang ang baba naman 'yan, 'di ba? Ganun-ganun lang. Uy, unang-una na mga tol, marangal na trabaho to, di ba? Wala kang tinatapakan kahit na sinong tao. Marangal na trabaho to at hindi mo dapat kinahihiya kasi ang pinapakain mo sa pamilya mo ay pinaghirapan mo. At kung call center ka naman, hindi ka rin dapat mahiya. Dapat nga proud ka pa kasi ang galing mo mag-English. Di ba? Minsan nga nalilinlang mo pa yung ibang mga banyaga. Akala talaga nila ibang lahi din yung kausap nila. Hindi nila alam mga Asyano pala. Diba? Saka in demand ang mga Pilipino pagdating sa ibang bansa kasi talagang magaling sila makipag-communicate, yung communication skills ng mga Pilipino, diba? Talagang hindi mo rin matatawaran mga kapatid. Kaya wag ninyong wag ninyong mamaliitin lang yung mga ganung mga bagay. Pero totoo naman na maraming ganitong trabaho, ganito ang kadalasang kinukuhang trabaho ng ating mga kababayan lalo na pag nagpupunta sila sa abroad. Dito naman sa Pilipinas, talagang tayo, no? Mataas, napakalaki ng BPO industry, mga kapatid, dito sa atin. Di ba? Ang dahilan kung bakit maraming call center agent ng mga Pilipino ay dahil sa laki ng demand sa mga ito. Yes. Ito ay dahil isa ang mga Pilipino sa mga mahuhusay pagdating sa pagsasalita ng lingwaheng Ingles. Kaya tingnan nyo yung mga nito, mga may-ari ng company, di ba? Yung mga boss, di ba?
dito nila napipili mag-invest, 'di ba? Yung mga investor dito nila napipili sa Pilipinas magtayo ng kanilang kumpanya kasi alam nila yung kapasidad, alam nila yung abilidad ng mga Pilipino pagdating dito sa English language. 'Di ba? Huwag kayo mga tol, minsan yung Pilipino mas magaling pa mag-English kaysa dun sa mga Inglesero na talaga. Totoo 'yun. Bukod dito, kilala rin ang mga Pilipino bilang maalaga at mapagmahal na lahi. Totoo 'yan. Kung kaya't isa rin tayo sa dinidemand ng mga ibang lahi upang gawing caretaker o kasambahan. Tama. Ang issue na ang pagiging call center at katulong ang pangunahing hanapbuhay ng mga Pilipino ay hindi totoo. Dahil ang bansa natin ay itinuturing na agricultural country. Ibig sabihin, pagsasaka, pangingisda at iba pang pang-agrikulturang aktibidad ang siyang pangunahing trabaho dito sa ating bansa. Bukod dito, hindi mo rin Kaso ang problema lang din naman dun sa sinabi ni kapatid Abinids. Doon sa pangunahing trabaho yung agriculture, yung pagsasaka, pangingisda. Ang problema naman sa ngayon mga tol, hindi na rin, no? Dahil kinakapos nga tayo na supply, di ba? Kaya minsan napipilitan yung gobyerno natin na mag-import pa kasi kinakapos. Yung mga modern na magsasaka, yung mga anak na mga magsasaka, mga farmers, parang ayaw na nilang gawin yung ginagawa ng kanilang mga magulang kasi nga nakikita nila wala namang, alam nyo, kaya nga ginagawa nila yung modernization program nila para sa mga farmers natin, di ba? Tinuturuan nila ng mga bagong paraan ng pagsasaka, no? Pero sa tingin ninyo, ano masasabi ninyo dun sa part na yun, mga tol? No, comment kayo sa baba. Bilang sa daliri ang mga Pilipinong tanyag sa buong mundo dahil sa balikan natin sa ating bansa. Bukod dito, hindi mo rin mabibilang sa daliri ang mga Pilipinong tanyag sa buong mundo dahil sa kanilang napiling propesyon. Mayroong mga doctor, singer, mga guro, mga sundalo at iba pang propesyon na kilala ang mga Pilipino. Tama. Hindi mo alam mga tol sa mga sikat na pelikula, sa mga malalaking kumpanya, like for example Hollywood o yung mga company na bumubuo ng mga pelikulang magaganda. Ang dami nagtatrabaho diyang Pilipino. 'Di ba? Pero dito nga hindi mo mabibilang sa daliri mo yung mga tanyag na Pilipino. Totoo 'yan mga tol, no? Napakarami nating mga sikat na mga Pilipino talagang kinikilala sa buong mundo. Number 2, pakawala ang mga kababaihang Pilipino. Sa panahon ngayon, lalo na sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya, ay marami ang mga nauuso. Dahil dito, marami sa mga kababaihan, lalo na sa parte ng mga kabataan, ay mabilis maimpluwensyahan ng kanilang mga nakikita. Bukod dito, nagiging usap-usapan na din sa buong mundo na ang mga kababaihan di umano ng ating bansa ang siyang madalas maghanap ng mga foreigner na kanilang aasawahin na siyang magdudulot ng isang hindi magandang interpretasyon mula sa ibang tao maging sa ibang lahi. Pero ang mga ito ay hindi totoo. Oo naman. Pagdating sa mga pakawala, pag sinasabing pakawala, talagang hindi tayo sang-ayon dyan mga tol. Pero dito sa Pilipinas, dalagang Pilipina, no, iba-ibang mga babae rito. Totoo naman na nakikita natin, karamihan, 'di ba, sa Facebook, sa Twitter, sa TikTok lalong-lalo na kadalasan makikita natin mga kababayan natin, 'di ba? Na naggagandahan naman din talaga. Pero yung pakawalang sinasabi, hindi. Pero totoo rin naman na marami rin tayong mga kababayan ang talagang naghahanap ng mga foreigner, pero hindi yung mga foreigner ang naghahanap sa mga kababayan natin. Totoo yun. Yun ang totoo. Yung mga foreigner na naghahanap kasi nga maalaga, 'di ba? Yung mga Pilipina maalaga. Talagang pagsisilbihan ka, mapagmahal. Yun ang dahilan, mga tol, 'di ba? Kaya nga yung mga nilalait-lait natin dito sa Pilipinas kasi mga tol, tayo mga Pinoy, isa rin sa mga pangit na ugali natin. Masyado tayo mapanlait, 'di ba?
Yung mga kababayan natin na nilalait natin, yung mga kababaihang nilalait natin, wag ka, sila pa yung nakakapangasawa ng foreigner. 'Di ba? Wag niyo sabihin hindi totoo. Tuloy natin. Alalahanin natin na isa sa mga iniingatang kaugalian nating mga Pilipino ay ang pagiging konserbatibo. Kilala ang mga Pinay bilang mainhin Tama. at mapagmahal na lahi Maria Clara. sa buong Asya. Tama. Hindi totoo na pakawala ang ating mga kababaihan. Hindi. Talagang lapitin lang tayo ng ibang mga lahi dahil sa ating malaking puso at maalalahaning pag-uugali. Pero alam nyo mga tol, yung mga foreigner, hindi sila masyadong attracted sa mga Pilipinang magaganda. No? Napansin ko lang, kung sino yung mga ano sa atin, yung tinatawag nating average beauty, mga ganun, sila yung talagang nakakadali, talagang pinakakasalan. Minsan pumupunta pa rito yung foreigner, no? Pumupunta rito sa ibang dito sa Pilipinas, pupuntahan nila, talagang willing silang pakasalan, mga tol. Bakit kanyo? Magaganda na yung nakapaligid sa kanila dun eh. 'Di ba? Mapuputi, matatangos ang ilong, magaganda, mga sexy. Kumbaga sawa na sila dun eh. Ang gusto nila exotic beauty. Exotic beauty ang gusto nila, no? 'Yun ang totoo dun. Kaya syempre kaya din gusto nila nga dahil sabi ko nga kanina, mapagkalinga kasi nga yung mga Pilipina, no? Talagang mapagkalinga. No, tuloy natin. Number 3. Hindi marunong mag-Ingles ang mga Pilipino. Hindi naman. Maraming hindi marunong mag-Ingles pero marami din naman marunong. Oh boy! Ang isa sa mga dahilan kung bakit minsan ay minamaliit tayo ng ibang lahi ay dahil di umano ay hindi tayo marunong magsalita ng lingwaheng Ingles. Pero ang totoo niyan ay dinadayo pa nga tayo ng ibang mga lahi katulad ng mga Koreano upang dito sa ating bansa magpaturo, mag-aral ng Ingles. Tama. Sadyang mahiyain lamang ang mga Pilipino. Kung kaya't kapag may nakakaharap tayong mga kano, ay hindi tayo nagbababad ng usapan sa kanila. Dahil dito ay nagkaroon sila ng interpretasyon na hindi tayo marunong magsalita ng Ingles. Yung mga nagbibigay ng interpretasyon na ganyan, mga nanlalait sa Pilipino na hindi marunong magsalita ng Ingles, nakakalungkot man sabihin, pero kapwa din natin Pilipino, mga tol. Ako marami kong kakilala na foreigner, mga tol. Pero naiintindihan nila yung kahit sa pinakasimpleng English mo sabihin, hindi ka nila pagtatawanan. Hindi ka nila mamalitin na, I know you can speak English. Yung ganon, iintindihin ka nila, no? Sa abot ng kanilang makakaya, hindi ka nila pagtatawanan. Kasi actually sa ibang bansa nga talagang hindi itinuturo sa mga curriculum nila yung English language. Kaya nga yung iba talaga, halimbawa sa China, sa Hong Kong, sa iba pang mga bansa, sa Korea, di ba? Nagpupunta pa sila rito sa Pilipinas o nag-e-enroll sila, ang mga teacher nila, mga Pilipino, yung nagtuturo sa kanila ng English. Yung mga ibang lahi, halimbawa may kausap kang Amerikano, di ba? O kaya ibang lahi, nag-i-English ang kayong dalawa. Kahit na Baroque English mo, naiintindihan niya. Naiintindihan niya, mga tol. Pero kapag ang kausap mo, kapwa mo Pilipino, yun. Medyo pagtatawanan ka ng konti. No? Magaling sila mag-English eh. Pero totoo naman talaga. Hindi lahat sa atin, no. Wag na tayo maglokohan. Marami talaga sa atin, mga kapatid, ang hindi naman ganoon ka-fluent sa English, no? Sa mga comment section pa lang minsan nakakatuwa din yung mga komento di ba, no? Kahit ako hindi ako fluent sa English, no? Tuloy natin. Oh boy! Kung tutuusin, ayon sa mga pag-aaral ay lumalabas na ang mga Pilipino ang isa sa mga pinakamagagaling magsalita ng lingwaheng Ingles. Wow! Kaya nga, napakaraming call center company dito sa ating bansa at napakaraming profesional na mga Pilipino ang nagkakalat sa iba't ibang panig ng mundo. Number 4, watak-watak at kanya-kanya ang mga Pilipino. Oo,
Minsan, nagkakaroon ng pagtatalo at hindi pagkakaunawaan ang bawat tao. Pero sa kultura nating mga Pilipino ay hindi pinapatagal ang isang hindi pagkakaunawaan. Walang problemang hindi masusolusyonan ng isang mahinahon na usapan at masarap na tagayan. Kung kaya't ang usapan na watak-watak di umano ang mga Pilipino ay walang katotohanan. Oo, marami tayong kultura sa ating bansa, pero iisa ang bugso ng puso nating mga Pilipino at ito ay sa ika-asenso ng ating bansa. Yes. Siguro nagkakaroon tayo ng mga pagtatalo, lalo na kung sa panahon ng eleksyon. Pero pagkatapos naman ng eleksyon, ay muli tayong nagbubuklod-buklod at sumasagupa sa mga problema ng bansa. Tayo ay Pinoy. Walang puwang sa atin ang pagkakabaha-bahagi. Number 5. Kailangang mangibang bayan para umasenso. Hindi. Ang isa sa mga paniniwalang kinalakihan natin ay ang isipin na ang susi sa kayunlad natin ay ang pagtatrabaho sa ibang bansa. Siguro, kahit papano, totoo ito sa ibang mga kababayan natin. Pero kung iisipin mo, ay marami ang mga Pilipino na umasenso kahit nandito lang sila. Tama. Sa ating bansa. Tama. Ginamit nila ang kanilang talento, talino at pinag-aralan upang dito sa bansang Pilipinas magtrabaho. Tandaan na ang susi sa ika-asenso natin ay hindi nakabatay sa pagtatrabaho sa ibang bansa, kundi nasa ating pagtsatsaga. Naalala ko nung araw mga tol, marami kong mga kakilala ni-invite ko sa networking. Hindi ko alam yan. Hindi para sa akin yan. Hindi ako marunong magbenta-benta. Nahiya ako. Hindi nila linya ang pagbebenta-benta. Pero wag kang mga tol, di ba? Nung nagkaroon ng pandemic, lahat naging online seller mga tol. Ang gagaling. Yung iba yumaman pa, di ba? Sa pagbebenta online. Nagla-live, di ba? Ang galing nila mag-sale talk, di ba? Ang galing nila. Talagang mapapabili ka eh. Magpahanggang ngayon, punta ka sa TikTok, napakarami mga tol. Magagaling, di ba? Nakaka-adapt sila. Di ba? Yun, hindi lahat ng Pilipino ganun ah. May mga Pilipino na talagang wala, kulang sa diskarte. May mga Pilipino naman talaga na dahil madiskarte sila, ano man ang hirap na kanilang pinagdaanan, di ba? Maraming mga Pilipino na wala ng trabaho, nagsara kumpanya, pero na-discover nila yung bagay kung saan talaga sila magaling. 'Di ba? Nung nag-pandemic, 'di ba? Talagang doon lumabas yung skills nila, yung talent nila at yun ang nagpayaman sa kanila. My goodness. Maraming Pilipino ganyan. Pagpupursige at kung paano tayo humawak ng pera o kita. Hindi tayo aasenso kung puro walang kabuluhang bagay ang inuuna natin. Yes. Matuto tayong magtabi at mag-invest. Dahil ito ang magbibigay sa atin ng kaginhawaan pagdating ng panahon. Totoo. Maraming bagay at impormasyon ang kumakalat tungkol sa ating mga Pilipino na kesyo ganto, kesyo ganyan ang mga Pilipino. Pero alam natin ang totoo. Masarap manirahan sa Pilipinas. Masarap magmahal ang mga Pilipino. Tama. Masarap makisama ang mga Pilipino. Yes. At higit sa lahat, masarap maging Pilipino. Proud Pinoy, may fellow Filipino yan, ha. Proud Pinoy. Ikaw, kung Pilipino ka, proud ka rin ba maging Pinoy? Comment mo sa baba kung agree ka dito sa videong pinanood natin mga tol. No? Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong panonood at pagsuporta. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobal D. Peace out.